So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kilala niyo ba si Si Attorney Kapunan? No. Si Attorney Kapunan, mga ka-Streetwise, no, siya po yung isa sa mga mga malulupit na abogado. So, ngayon po kasi balik po si Attorney Kapunan bilang abogado sa outside the Congress. Kasi mangyayari dito mga kababayan ganito Kapag umakyat na po yung impeachment ni Sara sa Senado, ang magiging prosecutor natin dito, mga congressman. Sila. Kumbaga sila yung mag-aabogado para sa atin. Itong mga congressman po natin. Pero, syempre, meron po mga abogadong i-hire outside the Congress. So, ito na nga po, ito si Atty. Kapunan. Dapat last year pa to, di ba? O, tama, no? Private prosecutor dapat to Last year pa dapat yan, nga lang, hindi naman natuloy yung impeachment dahil po sa kalokohan ng Supreme Court. So ngayon, ito pala. So mga kababayan, ito yung sinasabi ngayon ni Atty. Kapunan. Kapunan calls BP Sara Duterte lutang, urges site test. So ngayon, tingnan nyo alam ko mga ka-Streetwise, last year na pong binabanggit ni Sara na siya po ay magpapapsychotest. Di ba, ang yabang pa ni Sara nun, di ba? Sabi niya, drug test, psycho test, gusto ko yan. Pero bakit nga hanggang ngayon wala pa rin? Alam nyo, yung psycho test, mas maganda pa sana siguro IQ test. Dapat po may IQ test si Sara kasi bobo At least malaman natin kung ano yung IQ niya. Baka mamaya below average of the Filipino people yan Alam niyo ba kung ilan yung IQ test, yung IQ, average ng mga Pilipino? 80 ata, 80 kung hindi nakakamali. Average yun So, ibig sabihin nun, merong, siya nasa gitna, pag-average IQ test, IQ level Pilipino. Actually, mababaw yung 80 sa totoo lang. Ilan ba? Between 81 to 96, no? Okay. Pero average niya, 82. Tumaas na pala! Good job! Tumaas na pala, at least ngayon, 83 na. 82 to 83. Tumaas na po yung yung IQ test, yung IQ level average ng mga Pilipino. Kasi dati, nung panahon nung wala pang social media, ang IQ level ng mga Pilipino, 80 lang talaga. Well, mababa talaga yun. Pero si Sara kaya ilan? Di ba? Baka mamaya, 70 yan o 75, putak na. Tangin na magkakaroon tayo ng presidente na mas matalino pa tayo. Hindi kasi ganun, di ba? Ganun Tingnan nyo IQ average ng mga Pilipino, ngayon 82 to 83. Medyo mababa yan yung 82 to 83. Tapos magkakaroon tayo ng presidente na yung IQ level, 70, 75. Dapat inaalam ng mga bobong mga DDS itong IQ level ng mga ni Sara Duterte, pero wala talaga, wala para sa kanila, taga Mindanao kami, Bisaya kami, Duterte kami. Alam nyo, ito sa tingin ko, kapag itong si Sara Duterte, hindi po ito naipa-impeach at nakatakbo ito bilang presidente, malamang ang bangayan ngayon natin dito by region na. Tingin ko lang. Malamang ang bangayan natin nito pag malapit na eleksyon, bobo talaga kayong mga taga Mindanao. Malamang ganun. Basta Bisaya, bobo. Kasi sa Duterte supporter. Malamang magiging ganun. Si Robert 67, no? So ngayon, so sabi na Atty. Kapunan, lutang daw si Sara. So sabi dito, let's also look apart from all these legal arguments at the demeanor and conduct of a vice president who once became president, she said in Filipino. Okay, Kapunan also cautions the public against what she described as coordinated troll armies spreading misleading narrative about the impeachment case against Vice President Sara Duterte, insisting the proceedings are grounded in documentary evidence not politics. So napansin din pala ni Atty. Kapunan na madami talagang troll army itong mga Duterte. Actually ito secret lang natin to Nagkaroon kasi kami ng meeting maybe 2 weeks ago ata Nagkaroon kami ng meeting 2 weeks ago.
marami kami mga vlogger, at least mga 80 vlogger ata kami. Nag-meeting kami nung nakaraan, nung 2 weeks ago, nag-meeting kami. So, ang sabi ko nga doon, na mukhang kung pagalingan talaga ng propaganda, admitted talaga ako na sobrang husay talaga ng mga Duterte Troll Armies. Aminado talaga ako doon. Sabi ng iba, hindi takero, hindi ganoon. Nagagawa naman natin yung ating gusto mangyari na na ipakita ang narrative sa mga Pilipino sa mga ginagawa ni PBBM. Sabi ko, kung gano'n naman pala, ba't number 1 pa rin si Sara sa survey? Hindi nga, di ba? No, so napansin din pala ni Atty. Kapunan ito. No, na talaga may troll armies talaga ito mga Duterte na talaga nililigaw yung mga proceedings nga po ng impeachment. Kasi ito kailangan natin aminin talaga yung totoo eh. Kasi tingnan nyo tayong taga-suporta ni PBBM. No, minsan kailangan natin ng isang mahusay din po na magbibigay nga po ng tamang knowledge ng mga Pilipino through PCO. Ganun di ba? Lahat ng ginagawa ng presidente dapat binobroadcast yan ng PCO ng mahusay. Kailan lang ba tayo nagkaroon ng medyo mahusay na PCO? Di ba ngayon lang? Di ba last year lang? Di ba meron tayong 3 taon na isa po sa pinaka-worst na performing is PCO? Tandaan natin na ang PCO, isa po sa mga trabaho niyan, is pigilan nga po yung disinformation. Nilamon po talaga ng disinformation si PBBM sa loob ng 3 taon. Mula nung ang humawak si Trixie, si Jerapil, at saka yung iba pa. Di ba? Actually, Dave Gomez, si Dave Gomez, mahusay yung mahusay si Dave Gomez ngayon, no? Kung kukumpara natin sa iba. Kung kukumpara po natin sa iba, mga kababayan, mas nangunguna si Dave Gomez sa performance. Hindi lang natin napapansin pero si Dave Gomez po, nagtatrabaho ng tahimik. Meron na talaga akong gustong sabihin, pero ayokong sabihin. Hindi kasi, ewan ko lang baka nabanggit ibang mga vlogger to, pero nagtatrabaho si Dave Gomez talaga, sa totoo lang. Nagtatrabaho siya ng ngayon, ng tahimik. Pero, especially si Yusek Castro, di ba? Alam naman natin yan. Si Yusek Claire Castro, isa rin po yun sa naging mausay na taga-suporta nga po ni PBBM at nagtatanggol sa kanya laban sa mga fake news, di ba? So, ayun yung sinabi ko nung meeting namin nung 2 weeks ago, na talagang inaamin ko talaga na malakas talaga yung troll ng Duterte. Kasi tandaan nyo 2015 pa lang po, nagsisimula na po sila. Bumubuo na po sila ng isang grupo, itong mga troll army ni Digong, 2015 pa lang. And then 2016, established na po sila. Hanggang ngayon, established po sila hanggang ngayon. Anong laban mo dyan? Anong laban natin dyan? Na kung ang PCO nga po, nagtrabaho lang ng sobrang maayos kumpara sa mga dati niyang ginagawa, nung pumasok lang po si Dave Gomez at saka si Yusek Claire Castro. Minsan kasi ang kailangan natin talaga dito sa kapag tayo po pinag-uusapan natin politika, minsan ang kailangan natin dito admittance Admittance talaga kasi ito kung talagang nananalo tayo laban sa information, dapat si Sara po, lagapak na po yan. Dapat po si Sara Duterte po talaga, dapat din na po natin pinoproblema yan na nagna-number 1 sa survey. Kasi maayos yung information natin sa mga tao magnanakaw si Sara, magnanakaw yung gaga na yan. Bukod sa magnanakaw, boba pa. Tapos ang number 1 pa rin sa mga surveys, talaga may problema tayo dito. And then, mga babayan, sabi ni Kapunan mag-ingat tayo sa social media, ang narrative nila, wala raw ginagawa ang gobyerno kundi impeachment. Hindi totoo yun. No. The narrative there is the government isn't doing anything. So yun nga, di ba? She noted even the impeachment hearings continue, the House of Representatives is addressing urgent economic concerns through the Legislative Energy Action and Development, yung LED. Joint Committee. So ang gustong sabi dito ni Atty. Kapunan, hindi po totoo yung sinasabi nga po ng mga DDS trolls na puro nalantang impeachment. Kung sino ba may sabi nun? Puta, si Malutikia may sabi nun
Tanginang tong mga bobong mga dides talaga na to, no? Si Malutiki may sabi noon na wala nang ibang ginagawa kundi mga kundi mga kundi impeachment lang. Bobo talaga nung hayop na yun, no? No, bobo talaga yun, yung itong si Malutiki yan na yan. Bobo talaga ng hayop na yan. Tignan niyo, political political analyst, tapos magbabanggit siya na wala namang ginagawa yung mga congressman natin eh. Kundi puro impeachment lang eh. Puta po talaga, no? Malamang alam niyo yung sagot dito eh. Ang Congress po natin, no, meron po yung per committee. So ang gumagawa po ng committee, ang ginagawa po ng isang committee po, siya po yung what do you call this? Yung nakatoka sa impeachment ni Sara. Hindi naman po lahat ng congressman nakatoka doon. Kanya-kanyang committee yan. Buha ka ng ina ka naman talaga malu, di ba? So, di ba parang ito, di ba? Parang ganito. Ano ka mo, number 1 sa survey si Sara? Ano si Sara? I don't think so. Malamang kakapasok niya lang, no? Well, ako sinasabi ko naman talaga, no, na ako naniniwala naman talaga ako na ito mga survey po na to, meron akong nag-sponsor dyan. Pero ang point natin dito, hawak ni Sara po yung mga nagsasurvey at number 1 po siya sa survey. Number 1 siya sa survey, ha? Ano ba? Hindi ka ba nanonood ng balita? Hindi ka ba nanonood ng balita na si Sara po number 1 sa survey? Number 1 si Sara sa survey? I don't think so. Puta, lahat po ng survey film number 1 si Sara sa 2028 elections. O kaya nga ako worried eh. O di ba? Sabihin na nga natin bayaran yan. Pero tandaan natin mga kababayan, no, pag malapit na po yung eleksyon, magagamit po yung tool, no, para po, no, sa propaganda nga po ni Sara. And then bukod dito mga kababayan, no, mayroong binabanggit dito sa Atty. Kapunan. O sabi na Atty. Kapunan, Sara may resign over strong evidence but impeachment to continue. Sabi niya yan, ha? Oo. O veteran lawyer Atty. Lorna Kapunan on Saturday said the strength of the evidence presented against Vice President Sara Duterte could compel her to resign, but stressed that impeachment proceedings would continue as disqualification from public office remained at stake. Mga kababayan, ito na content na natin ito nung nakaraan eh. No, na sa sobrang lakas nga pa ng ebidensya laban kay Sara, na baka hindi na po siya kayang ipagtanggol ng mga kaalyado niya nga po sa Senate. Ewan ko na kay Robin, kasi si Robin tanga talaga yon, di ba? Katanong mangyari, Duterte talaga si Robin. Pero ako naniniwala ko sa iba, no, malamang si Jinggoy, di ba? Posibleng si Jinggoy. Baka si Joel, baka si Cheese mismo. Kasi mga kababayan, no, tandaan po natin, no, na yung impeachment hearing po ni Sara na posibleng mangyari nga po sa Senate, magiging televised po yun. Ilalabas lahat ng mga ebidensya laban kay Sara. O for example, kayo, isang senador, na kahit ang lakas na ng ebidensya, as boboto pa rin kayo pabor kay Sara, para namang tanga-tanga nyo naman nun. At makikita ng taong bayan yan. No? Baka mamaya batuin pa yung mga sasakyan niya ng paso pag nangyari yan. No, naalala nyo yung nangyari sa I think sa Thailand ata yun eh, no? Na sobrang galit ng mga tao, no, nung pumasok yung isang politiko sa loob ng parang parliament nila. Puta, binato ng paso yung sasakyan. Puta, baka mangyari kay Marcoleta yan, no? Baka mangyari kay Jingo yan. Na pagpasok ng sasakyan niya sa Senate, baka batuin ng paso. Kasi, di ba? Ay, mali ba spelling ko? Mali ba? Pabayaan nyo na yan, baka typo error ko lang yan, di ba? Ayusin ko mamaya yan. Oo. Ako naniniwala ako na sobrang lakas ng ebidensya laban kay Sara. Yung oposisyon na yan, baka may bumoto na pabor sa impeachment. At pag nangyari ngayon mga kababayan, ang posibleng nga pong gawin ni Sara dito, baka nga po mag-resign na lang. Baka mag-resign na lang, pero sabi nga po ni Atty. Kapunan, kahit na mag-resign si Sara, dapat tuloy pa rin yung impeachment trial. Kasi meron dalawang kaparusahan yung impeachment eh. Una nga po yung pagtanggal sa pwesto, pangalawa, yung perpetual disqualification. Ito rin po yung binabanggit nga po ni Luis Trodate. Pero nakakapagtaka mga kababayan, no? Kinonter naman ito ni Attorney, dati Associate Justice Carpio. Yung dilawan na dating Associate Justice sa Supreme Court. Ang tinagay natin dito. Sa criminal case, Magre-resign kaya si Sara. So ito, basahin natin to, no?
Panoorin pala natin to. Sabi niya dito. Is for plunder, pag tumuloy yan, meron rin penalty ng Ulit. sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, meron rin penalty ng permanent disqualification to run for public office. Meron bang ganon sa impeachment? Ang sagot ay oo. Because apart from removal from her, if she is convicted, by 2/3 vote of the Senate, she will be removed as sitting vice president. But may second penalty. She cannot perpetual disqualification. So disqualified siya sa 2028. Ang tanong, magre-resign yan. Kasi sa nakita niyang ebidensya, napakalakas, magre-resign yan. Matutuloy pa ba ang impeachment case na yan? Ang sagot po ay oo. The impeachment case will continue, the trial will continue in the Senate because there is a second penalty apart from removal from public office. So ito yung sinasabi din ni Luis Tro dati. Ito yung sinabi ni Luis Tro eh. No, pag nag-resign si Sara, dapat continue pa rin po yung impeachment. Ang tanong dito, magyayari ba yun? Kasi ngayon mga babayan, ito mukhang nakikitaan din po talaga natin na ito ang posibleng daan na gawin nga po ni Sara. Pag umakyat nga po yung impeachment sa Senate, ang gagawin niya ni Sara, mangungumbinsi pa yun ng mga senador. Paglaban niyo ako, pigilan ninyo mga ebidensya. Pero once na lumabas ang ebidensya, magre-resign yan. Kasi mapapahiya po siya eh. Alam ko mga babae, si Sara po, tanga po yan, tsaka boba po yan. Pero ako naniniwala naman ako marunong mahiya yan. Naniniwala naman po ako na kahit si Sara nga po mahina ang kokote, 'di ba? Sobrang hina din ng comprehension. Naniniwala naman po ako na ayaw mapahiya niyan. Kasi tandaan natin, once po na lumabas pong ebidensya laban kay Sara, mapapahiya po 'yan. So malaki po yung chance na posible nga pong daan ni Sara para matapos itong kahihiyan na to, resignation. Tulad ng ginawa niya sa DepEd. Di ba? Ganun din sa DepEd, di ba? Nung nabibis na po yung mga kalokohan ni Sara, nag-resign na siya ngayon. O tinan ninyo ngayon. Ano na nangyari sa sa mga kapalpakan ni Sara sa DepEd? Wala na. So ito nga yung point natin. Oo. Si Sara po, nung nalaman na nga po yung mga katangahan niya sa DepEd, nag-resign na po yan. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, ano na nangyari sa mga kapalpakan ni Sara? Wala nang accountability. Wala na. Ano nangyari sa Sa kinaltasan niya yung mga teacher ng GSIS tsaka PhilHealth tapos hindi hinulog. Ano nangyari doon? Wala na. Nakalimutan na. Ano nangyari doon mga kababayan? Doon po sa what to call this? Doon po sa mga na-hostage na mga laptops. Doon po sa warehouse. Wala na. Nakalimutan na rin. Wala nang accountability. Kasi nga, nag-resign na. O ano nangyari din doon sa DepEd? Doon nga po sa classroom backlog. No, ilan na yun na napagawang classroom? Wala pang 1,000. Ano nangyari doon? Wala na rin. Walang accountability. Sa laptop. Oh, doon po sa overpriced na laptop. Ano nangyari doon? Wala na rin. Kasi nga po, nag-resign na sa DepEd si Sara. Ayan po ang bulok sa sistema nating mga kababayan. Kapag nag-resign na po yung isang secretary, nakakalimutan na rin po yung mga nagawa niyang kalokohan. So ngayon, paano na ngayon? Kasi isipan niya ni Sara, ay doon. O, ako nga doon, nakalusot ako doon sa DepEd doon. O, ganun-ganun yan eh. O, yung mga nagawa kong kalokohan sa DepEd doon, nakalimutan na. So baka mag-resign ako. Pag umakati yung impeachment doon, sa Senate. Ewan ko ba, di ba? So, ganon. Di ba? Malaki po yung chance na posibleng daanin nga po ni Sara dun po sa resignation. Sabi ni Atty. Kapunan. The trial will continue in the Senate because there is a second penalty apart from removal from public office or if she is sitting because she is a sitting vice president. Ang second penalty dyan, permanent disqualification.
So mag-resign man siya, itutuloy po natin ito. Gagawin, yung So, tinan nyo kilala nyo ba si ano? Ito si Atty. Kapunan mga pabayan, kasi hindi lang po nakakilala. Meron paninindigang abogada yan. Ito si Atty. Kapunan, may paninindigan po talaga yan. Kasi sa hindi lang po nakakaalam, si Atty. Kapunan po, siya po yung abogado na missing sa Bungero. No, siya po isa sa mga nagtatanggol para makakuha ng hustisya ang missing sa Bungero. Ang nangyari po dito, abogado din pala siya ni Atong Ang. Pero nangyari, imbis nga po na mas malaking pera ang makukuha niya, no, kung siya po ay magpapatuloy kay Atong ang ginawa niya po, nag-resign po siya kay Atong Ang. Apparently, parang ang mas pinili niya, dito na lang ako sa missing sa Bungero. So may paninindigan po yan. Hindi po katulad ni Sara na boba, puta ka na no. Alam niyo itong mga bobong mga DDS na to, no, kinukumpara nila si Sara Duterte kay Miriam Defensor Santiago. Puta, kay Kapunan pa nga lang ata, mukhang walang-wala na si Sara eh. No, huwag kayong ganyan mga DDS ha. Puta. Ang ganda-ganda ng imahe ni Miriam Defensor Santiago kumpara nyo kay Sara. Baka kay Atty. Kapunan pa lang, baka ilang paso na yung mukha ni Sara. Kung patalinuan lang pag-usapan ha, baka. Tingnan nyo may paninindigan dyan si Atty. Kapunan. Di ba abogado siya ng mga missing sa Bungero, pero nung nakita niya po sa nangyari nga pong investigasyon ng gobyernong ito, na si Atong Ang pala yung isa sa mga mastermind, umalis po siya kay Atong Ang. So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano masasabi niyo nga po dito, no, kay Sara Duterte, na sinasabi nga rin po ni Atty. Kapunan na posible nga po mag-resign itong si Sara kung sakali nga daw po na matuloy po yung impeachment.